Ito po sa ating beloved choral group. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, dito na po tayo sa huling bahagi po ng ating banal na gawain. Ito po ay pakikinig po ng Ibanghilyo po ng Kaligtasan. Dadalhin po na ating beloved ordained preacher, Kuya Andy Binyas. Mga minamahal, mo ato tas pagpanindog, palihog, alang-alang sa pagbigay galang po ng salita ng ating mahal. God bless you, the beloved Captain Ignaw. Everybody say, praise the Lord. Taas ang kamay, tayo po'y dumalangin, mga minamahal. Opo na ng Diyos, maraming salamat. Sa dakila magkataong kalumos sa amin sa araw na to, yung sinasama mo kami dito sa iyong bahay-sambahan, Lord. Thank you so much that you're being here safe into the sanctuary, Lord. To offer you the sacrifice of praise, thanksgiving, and praise us, O Lord, to your wonderful name, to the first prayer of our dearest beloved parents in the Lord, beloved Pastor, Mama Dear, blessed Almeida children. Anoint me, God. I cannot think without you, Lord, what only my wisdom and understanding, Lord. I bind Satan, cast out, hindrance, destruction of the deep in our midst. Bless us, right, to hear us, word, God. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. First of all, I give the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty. Only to our loving God, there is no Savior, and give the honor and respect to our beloved parents in the Lord, and remembering to sing their blessed preaching and teaching of beloved Honorable Pastor Salamida, and our beloved Stand Pastor Lingwal Almeida, and greetings to the whole blessed Almeida family, and I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers, and to all of you, my dearest brothers in Christ, sa lahat ng mga webcast viewer natin sa buong daigdig, nanonood, magandang araw din po sa inyo dyan, at pagpapalain kayo ng ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ating Panginoon. Sino yung pinagpapala? Lahat tayo pinagpapala, napakaganda ng mga patutuo, at higit sa lahat, yung presensya ng Diyos binuhos sa ating kalagitnaan. Siyempre, of course, Holy Supper ngayon, basta lahat, nagkaisa, may mga pag-aayuno, may mga sakripisyo, ang Panginoon ay nalulugod. Nalulugod ang Panginoon, kaya sinasamahan tayo, hindi tayo binibigo ng Diyos, ang ating mga pagpupuri, nagarating sa trono ng biyaya sa kalangitan, at siya po'y nagpapagitna sa atin, because He inhabit the presence of His children. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa araw na ito, mga minamahal, ay ating pag-aralan ay ginatawag na about sin, sala, kasalanan. Amen? Sin, in essence, is a deviation from God's will and a transgression of His law, leading to separate from Him and causing harm to ourselves and others. It's a universal human experience, but through repentance and faith in Jesus, we can find forgiveness and restoration. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang kasalanan daw, ito'y very essential. It's a deviation from God's will. Mo-deviate ka, o palayo ka sa kalooban ng Diyos, at masuway natin ang transgression of the law. Masuway natin, matransgress natin ang kautosan ng Panginoon. At ito po'y magdala sa atin, leads us the separation from the God. Magdala sa atin na tayo po'y mapalayo sa ating Panginoon, at ito mangyari cause harm to ourselves and others. Magbigay ng masama. It causes harms to ourselves and other people. Imagine, tandaan mo yan. Magdala ng masama sa ating sarili at sa ibang tao. Ay nangyari na po yun. But, may pamisa ang Diyos. But through repentance and faith in Jesus, we can find forgiveness and restoration. Ngunit sa pagsisisi at panampalataya sa Panginoon,
makahanap tayo ng kapatawarang kasalanan at maibalik ang una nating kainit sa paglingkod sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen ba? Ay ano bang ibig sabihin talaga ng kasalanan? What is a sin? Sabi dito, sa biblical definition, the Bible defines sin as the transgression of the law. In 1 John chapter 3 verse 4, kindly pakihanda ang Biblia natin. It's any thought, word, or action that goes against God's standard and character. Magibasa, 1 John chapter 3 verse 4. Nakikinig ba kayo? Praise the Lord. Sa aklat ng unang Juan, Kabanata 3, ang talata ay 4. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Whosoever committed sin transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law. Transgression meaning pagsuway, paglabag, pagkontra sa kautusan. Palakpakan natin Diyos. It is any thought o sa isipan, word, sa iyong salita, or sa iyong ginawa, action, that goes against, nga gumagawa ng against, kontra, God's standard and character. Mapalakpakan ba natin ang Diyos? So dapat mabantayan natin ito. Everybody serves the Lord. Sabi ng Biblia, all unrighteousness is a sin. Ang lahat na hindi matuwid nating ginagawa, ito po'y kasalanan. Pag hindi ka sumuot na may kabanalan, unrighteousness. Pag hindi ka magbigay ng testimony, that is unrighteousness. Pag hindi ka sumamba, that is unrighteousness. Basta against, those who against God's will, standard, and character, ang tawag yan, kasalanan. Amen? Pagsuway. Kaya pag-usapan natin yung sin, napakalaki ang meaning. Kaya ang Diyos seryoso sa kasalanan. God is serious about sin. Either venial sin or immortal sin, basta is a sin. Kaya sabi ng Biblia, all unrighteousness is a sin. Lahat na hindi matuwid ay kasalanan sa ating mahal na Panginoon. Kaya magbantay kayo mga minamahal, kaya ang hindi sumunod sa katuwiran ay kasalanan. Yung mga anak nyo, bantayan nyo. Anak mo, children's choir, may edad na, turuan mo sila magpakabanal. Amen? Dahil tumatayo sila sa pulpito, yung pulpito ay banal, holy. So, dapat ang tumayo dito holy. Either you're a children's choir, or a youth choir, or finest choir, or adults choir, you must to be holy. Dapat maging banal tayo. Without dresses, without clothes, sa ornaments, sa gamitin, lahat. Sa isipan, sa gawa, sabi either thoughts, or words, or action. Amen ba? Bantayin natin. Sa isipan, sa salita, sa ating mga gawa, action, that goes against God's standard and character. Sa isip mo pa lang, sa salita mo, sa mga ginagawa mo nga, ito'y nagdala ng against, supak sa standard ng Diyos at character. Ito po'y mabilang natin na kasalanan. Hindi man kayo maka-amen. Ayo mga anak nyong children's choir, turuan nyo. May makita kami, nagpo-post kayo, birthday, mga graduation, ano na lang ginagawa ng anak nyo, binibihisa nyo ng pinakamaganda, na maging maganda siya, bungga. Pero may mga rites, ano mang ginapanglagay nyo sa dibdib. So, you transgress the law. You transgress against the law. That is unrighteousness. Kasi bakit? Okay man na, pagandahin tayong anak ta, pagwapuhon, pero wala na sila sa kabanalan. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kasi ang consequences of sin, anong consequences of sin?
yung kahinatnan, yung kinalabasan ng paggawa ng kasalanan. Sabi dito, is separation from God. Pag ang tao magkasala sa Diyos, ang tawag yan, separation from God. Linalayo mo sila sa ating mahal ng Panginoon. Sin creates a distance between us and God. Madyan, nakinig kayo. Ang kasalanan nagki-create a distance between us and God. Napapalayo tayo sa Diyos pag gumawa tayo ng kasalanan, who is holy and just. Ang Panginoon ay banal at matuwid. So pag gumawa tayo ng kasalanan, sabi ng Biblia, that is separation from God. Sin creates a distance between us and God. Imbis dapat mapalapit tayo sa Diyos, yung ating mga anak, ating pamilya, ilapit natin sa Panginoon. Pero because of sin, na ginawang kasalanan, tinurulit yung anak nyo, nagkasala, wala ng kabanalan, it caused separation from God. So ikaw mismo na nanay ang naglalayo sa iyong anak. Because the God is holy and just. Kaya turuan nyo, bihisan nyo, yung anak yung karapat-dapat maging banal sa harapan ng Diyos. Bakit? Sila po'y templo ng ating mahal na Panginoon. We are the temple of the living God. God, whosoever defile, anong defile? Sirain, dumihan, defile the temple of God. God Himself will destroy you. Will destroy you. Will harm you. Diyos mismo ang mag-destroy sa iyo. Because you separate from God. Ikaw mismo nag-create ng separation, distansya, mapalayo ko because of sin that you committed or you that brings against sa Diyos, sa iyong anak, ginagawa mo. Kaya magbantay po tayo. Everybody say praise the Lord. Lalo ginagamit sa pulpito, musician ka, drummer, guitarist, lahat, anong ginagawa mo? Choir member ka, lahat ginagamit ka rito. So, ang simbahan banal. Ngayon, gumagawa ka ng unrighteousness sa labas. Hindi man tayo nagbabawal dito na hindi ka magkaroon ng asawa. Binabawal lang dito yung too much familiarity and courting kasi yan ang gawa ng kalibutan nun. Okay ba na? Magkaroon ka ng girlfriend, magkaroon ka ng boyfriend, pero in a decent way. Spiritual standard ang sundin natin. Bawal, punta ka sa mall, punta ka sa tabing dagat, punta ka sa kugong o saan ka punta, magsama-sama kayo ng sister, makita ka ng kapatid, mag-holding hands kayo doon. That is against the law of God. That is unrighteousness. Kasi righteous ka eh. Gumawa ka ng against sa Diyos. Ang tawag yon unrighteousness. You transgress the law of God. Sinuway mo ang kautusan ng Diyos. Ikaw mismo, dahil sa kasalanan ginawa mo, you creating yourself to become distance from God. Papalayo ka sa Diyos. So Holy Spirit, mawala sa iyo. Ginagamit ka sa pulpito. Ginagamit ka sa mga instrumento. Gumagawa ka ng kasalanan. Ikaw mismo ang nagsiseparate ng sarili mo sa Diyos. The Holy Spirit will grave from your heart. Anong grave? Basakit kung sa Bisaya. Once mag-grave ang Holy Spirit dahil you transgress the law. Sinuway mo. You creating sin. Napapalayo ang Holy Spirit sa iyo. Mga minamahal, walang nakakitang tao sa iyo. Pero may Diyos na nakakita sa iyo. Hindi ka sa tao sumusuway. You are not transgressing to a man or to your ordinary preacher, to the church. But you're creating sin. You transgress against the law of God. Nakikita ng Diyos yan. Kahit saan ka pupunta, kahit magtago ka pa doon sa ilalim ng kuiba, sabi ng Biblia, you cannot hide from God. Even in the secret place. Magkatago ka sa tao, dito tayo, kaya baka may makakita.
Yung salita mo pa lang dito tayo baka may makita, you already committing sin and transgress against the law. Dahil hindi mo mataguan ng Diyos, napakalaki ng mata ng Panginoon. Kaya kung Panginoon tao lang, bababa siya, sabihin ka, Hoy! Nagtago pa kayo, ha? So, sabi dito, the consequences of sin, separation from God, sin creates a distance between us and God because God is holy and just. To make my story directly, may isang kapatiran, anak ng outside preacher natin, ginagamit sa Carmen, North Cotabato. Sila taga Damulong. Mo travel sila doon. Anak niya, makita mong itsura, pogi, maamo, mabait. Hindi ka makaisip na gumagawa ng pagsuway o kasalanan sa harapan ng Diyos. He is a drummer. Drummer sa gawain natin. Nag-aaral sa Kibawi, halos mag third year college na. Yung mga bahay nila sa Damulog. So pumunta pa sa Carmen, kaya doon siya nagpapagamit. Ilang taon yan, pinagbigyan anak niya, anak, pag magabihan ka, wag ka na uwi, malayo kasi yung Kibawi, Damulog. So natutulog sa mga friend niya, sa mga classmate niya. Ilang taon niyang ginagawa. Pagka Sunday, maunang parents siya, kay Friday pa lang siya, Sunday, sumusunod doon. Minsan hindi pa makasunod, sabi busy. Hindi nila nabantayan kasi walang nag-report. Nakikinig ba kayo? Hindi masama kung may mag-report. Kaya nga may media, may reporter. Amen? May freedom of press. Sa church, ganon din po yun. Magpasalamat ka kung may mag-report sa'yo o makita yung anak mo, sumusuway, nagtatransgress ng law of God. Magpasalamat ka nga, parents, na may nag-report sa'yo, ngayong anak mo nakita doon, lumalabag sa kalooban ng Diyos. Kung yun na parents, spiritual parents ka, you take action to talk to your child, teach them, warning them, huwag ka na gumawa ng kasalanan kay mapalo ka ng Diyos o mapahiya tayo sa church because ginagamit ka. Hindi yung kampihan mo pa yung anak mo, itolerate mo pang anak mo, itatago mo pang kasalanan niya. Marami nakakita. Din, i-justified mo pa sa sarili mo ng anak mo, hindi gumagawa ng kasalanan, mabait. Maraming chismoso ito nga nagre-report. Mali yun. Mali. Yung anak ng preacher, within 3 years siya, walang nagre-report. Kasi malayo yung Kibawi, Damulog malayo, Carmen nagpapagamit, walang nagre-report. So, ang parents, tiwala, mabait yung bata, maamo yung mukha, murang anghel. Sa bahay, hindi lumalabas, hindi nagbabarkada. Pero sa school, hindi nila alam anong ginagawa. To make my story short, ito'y lesson sa lahat ng mga ginagamit. Last 2 Sundays, indipita ng ating preacher doon sa Maramag nagtugtog sa choir. So 3 o'clock, 4 o'clock, umalis, dumaan doon sa eskwelahan ng, anong eskwelahan niya sa Maramag? Sa Musuan. Pinadaan ng isang brother natin, professor, na bless. Binigyan ng pera, 2,000. May pera. May nakamotor siya. 4 o'clock in the afternoon. Sabi niya, pa, hindi pa ako makauwi kay malakas ang ulan. Imagine, the interval of times from 4 o'clock. Alam mo, anong oras siya nakauwi sa bahay nila, nakita sa CCTV? 2:19 in the morning. So, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. 12 hours siyang doon sa Kibawi. Anong ginawa niya doon?
Mabait daw nga bata yon. Yun ang alam ng parents. Kasi pag sa bahay na sila mulog, hindi lumalabas. Sa kwarto lang. Meron kasi mga bata na mabait sa bahay. Nagpapabilib sa parents ng mabait. Pero paglabas, murag, turo nga. Kahit sinong sunggaban, mag-ingat tayo. Amen? Amen. Mas maganda pa yung anak mo, makita mo sa lulong bahay, sungaya na para mabalik mo yung sungay. Amen? At least, matuwid mo, nakikita mo. Kaya maganda may mag-report Amen ba? Kaya wala mag-report. Siyempre, kumpiyansa ka nga parents, mabait yung anak mo, mabait. Mukhang anghel. Ngayon, ano nangyari? 2 o'clock in the morning hanggang mag-umaga, kinabukasan, maraming kinabukasan. Inabot ng 6 days. Nagposta sila na missing yung anak niya. Hindi nakita. Oh? After 6 days, nagulat sila doon sa kapitbahay, malapit sa Damulog, may nangamoy. I'm sorry. Grabe yung hanapay ng polis, hindi nakita. Nahulog pala sa bangin. Kasamang motor. Sa investigation ang tanong, dito siya dumadaan, how come napunta siya dito sa bangin? So, paano yon? Na-discuss siya. Hindi man naputol ang kadina. Hindi man naputok yung gulong nung nakuha sa bangin. Kumplito. Ang manubila lang nawasak. So, may ibig sabihin, may tendency nga baka, sa CCTV may nakita 2 motor, gahagibi sa nakasunod. Ingon nila base, inipit, tinulak, binunalan, hinulog. So, malungkot. Grabe. Umiyak yung papa, mama, himamatay ang anak nung nalaman. Anak nila, wala na. Kawawa. Masakit na kamatayan. Is a lesson for us in the church. Huwag kang magkumpiyansa, kapatid. Mga parents, huwag kayong magkumpiyansa sa mga anak nyo. It is a warning. Huwag kang magtiwala sa salita ng anak mo. Wala akong ginagawa pa na masama. Bakit? Sinusundan mo ba yon? Mayroong bang CCTV palagi sa anak mo? Kaya kayong mga ginagamit sa church, mag-ingat kayo. Makatago man kayo sa tao, sa mga parents nyo, sa mga nanguna sa church. Pero sa Diyos, hindi ka makatago. The Lord always seen you and He knows what you are doing outside. If you committed sin, ang Diyos na nakaalam sa inyo. So, dumating yung palo, hindi basta-basta na palo, masakit na palo. Napakasakit. Nakita siya, wala na. Wala ng ulo, mukha. Kahit maubos pang iyak natin, maubos pang luha natin, hindi na mabalik. Ang protection ng Diyos, hindi sumama sa Kanya. Yung divine protection ng Diyos, hindi sumama sa Kanya. Why? Because he committed sin and he transgressed against the law of God. Nakita sa CCTV mga apatid, mga classmate niya, nagsushort pa na pala, may hikaw na, pumapasok sa bar, tumutugtog sa bar, nagiinuman na. Hindi alam ng parents. Kasi, they believe yung anak nila mabait. Mabait pala sa tahanan at sa harapan nila. Pero pag sa labas, umaatungal nga leon. Ito po ay cool time sa mga parents. Huwag nyo itolerate yung mga anak nyo. Huwag nyo itolerate, bantayan nyo. Kamu mismo magdisiplina. Kayo mismo magbantay.
Kami sa church, kami ang pagbantay namin. Ala naman, kayo lang palagi bantayan namin. Nga mas marami kaming nasikaso sa church. Nga dapat isuhin para sa gawain ng Diyos. Ala naman, bantay kami individually sa inyo. Ako, magpaalaala lang ako dito. Paalaala lang ako. Magtuwid, maribyukan ko, tuwirin ko. Ganun lang trabaho namin. To correct, to reprove. Yun lang. To rebuke. Abri that, wala na. It's up to you. Sa inyo yan. Kung sumunod kayo't hindi. Kaya ito'y paalaala. Baka dumating sa punto na sabi sa kasabihan, mapuno ang gantangan, kalison. Amen? Pag napuno ng gantangan, kalison, baka mapuno ng Diyos sa ating ginagawang tago-tago. Sabi dito, consequences of sin. Separation from God. Sin creates a distance between us and God. For He is holy and just. The Bible teaches us that the wages of sin is death, both physical and spiritual. Eternal death. Pag sinasadya mo magkasala na magkasala palagi, sabi dito, ang bayad, the wages of sin is death. Death is eternal death, synonymous to hell. Both physical and spiritual. Kaya mami na mahal, pag ginagawa mo palaging gumagawa kasalanan, magkaroon ka ng personal at social ruin. Ano yun? Personal mo at social ruin. Ruin. Masira ka. Mawasak ka. Amen? Mamatay ka. Sin can lead to broken relationship. Ang kasalanan magdadala sa iyo ng broken relationship. Mabiak na relasyon natin sa ating mahal na Panginoon. Guilt, magkasala ka. Guilt, magkasala ka. Anxiety, magkaroon ka ng mabalisa ka, hindi mo lamang kung paano ka. Kaya bakit? Ang Holy Spirit, wala na sa puso mo. And a host of other negative consequences. Darating sa iyo mga negatibo, kontra nga hinanatnan sa buhay mo, maging rebellious ka na. Wala ka na sa sarili. Maramdaman mo yan, makita mo yan. Bakit? Wala ng Holy Spirit sa puso dahil gumagawa na ng kasalanan. Amen? Ito naman, may mga baguhan dito na mga nasib ng mga sister. Tuwang-tuwa naman, mga instrumentalist. Sister, kamusta? Mag-chat-chat, ganahan din. Amen? Bagong-bago pa gani na sibi, dapat magpakainit muna. I-entertainin ka ganyan yung chat. Sister, magkita tayo sa Google. Ganahan din. Hindi pala yung purpose mo kaligtasan. Kung magpunta ka rito, gusto mong kaligtasan, don't entertain something. Nga magkasala ka, magkamali ka, dapat i-focus mo muna isipan mo, lumapit ka muna sa presensya ng Diyos, magpakainit ka muna. You have to secure first your salvation. Hindi yung unahin mo yung karnal, makalaman na damdamin. It cause mag-separate ka sa ating pagkakasala ka. Eternal death. Ang bayad ng kasalanan, kamatayan sa impyerno. Yun ang nangyari sa anak ni Brother Pretzer Romy Katsiro, si Janjan Katsiro. Ang bayad ng sala. For the wages of sin is death. Death. Either physical and spiritual. Double death. Physical and spiritual. Eternal death ang tawag yan. Paano pa natin mabalik yun? Magbantay mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya ito po'y naging aral sa lahat. Kaya sabi ko, Brad, pasalamatan natin ang Panginoon. It's bring you a great lesson. Kaya yung anak mong lalaki ngayon, grade 9 pa lang,
Yan, bantayan mo na kay pugi pa rin. Pugi, mga pugi. Pirap yung pugi. Ang alam ko, ang pugi, sa aso lang yan. Ngayon, napunta na sa tao eh. Amen? Guwapa. Pugi. Kaya, mahirap. Dahil sa kagwapahan, sabi nga ng Biblia, don't lust the beauty of a woman. Sa Bible po yan, sa Proverbs. Don't lust the beauty of a woman. Huwag ka man kung nang kailigbon sa kagandahan ng isang babae o sa kagwapuhan ng isang lalaki. Kaya mas pugi ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, ito po'y wake up ko lang. Paalaala sa lahat. Holy Supper ngayon. Baka mayroon kang ginatago-tago na kasalanan dyan. Eh kung kayo mag-uyab-uyab, bring it to legal. Magpakasal na lang kayo. Bakit magsigi pa mo, suroy-suroy sa gawas, pakita-kita ka mo, ang sama na. Holdingan pa ka mo. Mag-asawa na ka mo para wala magdisturbo sa imong swarto. Amen? Ano pa hinihintay nyo? That is nature. Eh sa Bible a man must have one wife. A wife must have one husband to the Lord. Paano bang hinihintay nyo? Amen ba? Wala ba pira? Di naman kailangan pira kung gusto nyo mag-asawa. Kahit wala kayong pira, pwede kayong mag-asawa. Bakit gusto nyo magpabungga? But it should be practical. Basta importante, hindi kayo magkasala sa Diyos. Hindi pa kayo nagsumpaan sa altar, mauna na yung premarital sex. Magkasala kayo. You creating sin to be separate you from God. Magkasala ka. Imbis ang darating sa iyo blessing, ang darating sa iyo guilt. Guilt. Makonsensya ka, magkasala ka. Anxiety, maging balisa ka. Marami ka ng negative consequences sa buhay mo. Maturmin ka. Kaya mga, bakit? Wala nang Holy Spirit nag-guide sa puso mo. Wala na. Eh dito, pag may lumapit sa akin nga magpa-counsel, kuya, mag-asawa ko, balistro na kayo. Ayaw na pagtagala. Hindi kayo magkasala. Amen? Amen. Eh, meron dito, nagkasundo eh. Nganto kami doon sa parents. Oh, sabi, November pa na. Sabi ng papa, ayaw na pabatay. November, matagal pa ng November. Ngayon na! Sabi nanay, sige, lagarin na natin. O di, ngayon, April, mag-asawa na sila. Wala na. Di pa magkasala. Kaya ang isang brother sa Bukidnon, yung sister dito eh. Wala na. O, dito lang sila mag-chat-chat. Magkasala pa rin, kasi sige chat. Sige video call, makasala pa rin. Kaya kining cellphone, grabe talaga salot ito. Mabuti yan pag gamitin mo sa mabuti. Pero gamitin mo sa masama, maging masama ka. That is the use of social media. Kaya yung mga social media, gamitin nyo sa mabuti. To avoid committing at creating sin. Gamitin natin sa maayos. Di ba kayo mag-amen? Everybody say, praise the Lord. Ito'y palaala lamang. Masakit ang nangyari sa anak ni Romy Carcero. Grabe. Gabi iyak. Palagi umiyak. Sawa niya, himamatay. Pirisig iyak. Sabi ko, maubos man ang luha natin. Hindi na maibalik yung anak niya. Sayang daw, sayang. Naku, sayang talaga. Sino hindi masayang? Third year college na. Panganay. Guwapo nga bata. Eh bakit? Mismo yung preacher nagsumbong sa akin. Kasi may girlfriend daw siya, anak ng kagawad sa Kibawe. Yan. Yung pag-girlfriend mo pa lang ng sindibutan, bawal na yon. Nanghiwalay daw. Ay, bakit? Pag hiwalay, may maramang nakagusto doon kasi libutan yun eh. Baka maaring yun ang nagbantay sa kanya, hinulog siya sa bangit. Kaya delikado. Pag
sumuway ka na, if you transgress the law of God, marami nang darating sa iyong negative consequences sa buhay. Mapahama ka. Mapahama ka. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Pakibasa ba ni Anthony, 2 Corinthians chapter 6, verse 14 up to 18. Praise the Lord. Sa aklat ng ikalawang Korinto, kabanata 6, ang talata ay 14 hanggang 18. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga nagsisampalataya, di nagsisampalataya, sapagkat anong pagkikisama mayroon ang katwiran at kalikuan, o anong pagkikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. 15. At anong pagkikipagsundo mayroon si Kristo kay Bilyam? O anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya? 16. At anong pakikipag-isa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sabagat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila, at lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos, at sila'y magiging aking bayan. 17. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila, at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. 18. At ako'y sa inyo magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ang Diyos. Yun mo? Be not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? Walang pagsamahan. And what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? Belial rebulto. Or what part hath he that believeth with an infidel? Magtotoo, hindi man magtotoo. And what agreement hath the temple of God? The temple is we are. With idols, mga rebulto. For we are the temple of the living God, and God hath said, I will dwell in them. I will walk in them. I will be their God, and they shall be my people. Wherefore, come out from among them. Pinapalabas tayo. Hindi tayo pwede magsama sa kanila. And be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean things. Ano mga unclean? Siyempre, mga sigarilyo, mga butilya, buti, lahat ang ginagawa sa libutan. Unclean po yon. Kayo kung makipaglingkod sa lamisa, magkahawak ka ng maruming bagay, sabi ng Diyos. Huwag kang humawak ng mga maruming bagay, and I will receive. Tatanggapin kita. Pag humawak ka pala ng maruming bagay sa libutan, hindi ka tatanggapin ng Diyos. But kung hindi ka hawak, sabi ng Diyos, tatanggapin kita. And I will be a father unto you. Ako maging amahan mo sa langit. And you shall be my sons and daughter, saith the Lord God Almighty. Manatili, maging anak ka ng Diyos. Lalaki at babae, tatanggapin ka ng Panginoon. Kung hindi ka makailubilo sa mataong sanlibutan. At huwag kang hihipo ng maruming mga bagay sa libutan. Upang tatanggapin kita. At ako maging ama mo, at ikaw ay aking mga anak na lalaking babae, sabi ng Panginoon. Palakpakan natin, Diyos. Be not yoked unequally to unbeliever. Ano ba sabihin ng yoke? Refers to close partnership or relationship. Yoke, be not yoked unequally to unbeliever. Ang ibig sabihin ng yoke, it refers to close partnership and relationship. Kaya mag-ingat din tayo sa ating mga partner in business and relationship between outside people. Kahit classmate mo yan, ano mo yan, kaibigan mo yan, mag-ingat. Hindi ka pwede makipag-yok close sa kanila. Mag-ingat. Amen? Storya, transaction, tapos.
Kasi pagdikit ka ng masyado, kailangan maging wise ka. Siyempre, mga sanlibutan katulad kay Jan, 12 hours siya, naka-standby doon sa Kibawe. Siyempre, nakipag-close siya. Relationship partner sa mga classmate niya. Siyempre, Jan, maulan, dito muna tayo. Pasok tayo doon sa diskuhan. Dito muna tayo sa inuman. So ano yon? Hindi siya makatanggi. Bakit? Nagapos sa doon. Ano nangyari? Akala niya okay lang. Ay nakikita ng Diyos yun. So dumating sa punto na puno na ang gantangan, kinalis. Yun. Anong nangyari? Disgrasya. Masakit na mga pangyayari. Gusto nyo bang mangyari sa atin yan? Sinong gusto? Ito, paalaala ko lang. Dahil hindi na po maibalik yung nangyari na. Hindi na natin madugtong ang liig. Hindi na natin madugtong yung paa. Dugtong-dugtungin na lang ng imbalmer doon sa kabaong. Bihisa na rin mabuo. Pero wala na silbi. Kaya sabi sila, habang may buhay tayo, mahalin natin ating buhay na binigay ng Diyos. There's only one life that we owe from God. Mahalin natin. Love your life, love yourself, love your salvation. Quench the enemy. Huwag natin yakapin yung mali. Sabi nila, be ye separate from among them, and I will receive you, and you will be my sons and daughter, saith the Lord. Be wise. Be wise sa labas, yung paghalubilo, for your classmate, for your fellow consequence sa imong negosyo. Lahat, mag-ingat. Mag-ingat. Isipin mo palagi nga Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, mayroon tayong limitasyon. Put yourself a limitation between sa sanlibutan ng mga tao. Kaya sabi, be not yoke unequally. Hindi tayo maging parehas. Iba tayo. Tagalangit tayo. Sila taga-impyerno. Ala naman tagalangit ka, pupunta ka sa impyerno. Yung taga-impyerno, gusto magpalangit yan. Tayo tagalangit na tayo. Anak tayo ng Diyos. Bakit pupunta ka sasama ka sa mga taga-impyerno? Silang sa impyerno, kukunin mo, dalhin mo sa langit. Kaya Kristiyano ka, ang iliw ay paliwanag mong ilaw mo sa kanila. Let your light shine to all men in this world, that they may see your good works and they glorify our Father in heaven. Dadalhin natin sila. You have to save them and warn them from the hands of Satan. Bring us to Christ. Hindi tayong sasama sila. Bawal yon. Walang righteous at unrighteous magkaroon ng pagsamahan o Belial o Christ. Wala. Righteousness or unrighteousness. Tandaan po yun. All unrighteousness is a sin. Ang lahat na hindi matarong matuwid, kasalanan. Don't put yourself creating to be separated from the Lord. That leads you guilt, anxiety, and others negative consequences in your life. Maging kawawa ka at baka dumating ang judgment. Dumating ang judgment. Mapuno na ang Diyos sa atin. Pabalik-balik na paalaala, pabalik-balik na mga paalaala, pabalik-balik na suspension, balik-balik na lang, balik-balik. Pag mapuno ang Diyos, baka mangyari sa inyo, kay Jan Kachiro. This is a wake-up call sa inyong lahat. Lahat na mga ginagamit ay address to you. Kayo mga musician, mga choir, mga taga-ICO, mga beloved preachers, alam na nila yon. Kayo na mga kapatiran, because individually ang pagtrabaho ng kaligtasan. If you committed sin, you created a distance, far distance from the Lord. Darating ang consequences, masamang kahinanatnan, mag-ingat, mag-amping, be careful,
Be aware. Cleave always unto the Lord. Anong cleave? Dut-dut ka palagi sa Ginoo. Cleave yourself always to the Lord. To do what is righteous, holy, perfect, and just. Obedience. Sumunod ka sa Panginoon. Sincerity, humbleness, dedication, devotion sa ating mga Panginoon. Ang mga ginagawa natin yan, tayo rin ang pagpapalain ng Diyos. Mawala lang tayo sa guilt at sin. Basta tayo bumalik sa Diyos. Sa oras na to, you acknowledge yourself and you repent. I-acknowledge mo saan ka nagkasala, saan ka nakasuway, saan ka nag-transgress. Your first step toward healing is to recognize our sinfulness and turn away from it. Para magbalik ang healing sa atin, healing, spiritual healing, physical healing sa Biblia, kailangan i-recognize mo ang lahat mong nagawang kasalanan, pagsuway sa Diyos. And turn away from it. Talikuran mo na. Then, seek forgiveness. Hanapin mo ang kapatawaran. God offers forgiveness through the sacrifice of Jesus Christ who died in the cross to atone our sin. Then you must to follow the Lord. Embracing Jesus as the Lord and Savior means living a life that reflects His teaching and values. Mamuhay tayo na magkaroon ng reflection sa Panginoon. Ang turo ng Diyos at mabuting gawa, values. Then, live a life of obedience. Mamuhay ka ng buhay mo ng mga pagsunod. As follower of Christ, we are called to live a life that pleases God, even though we will still struggle in sin. Kahit tayo nang struggling sa sin, sa Biblia, we are called to live a life to pleases God. Live a life of obedience. Mamuhay ka ng buhay na sumusunod sa ating malapit. To follow Christ. Because sin is a serious matter. Ang kasalanan, seryoso itong bagay. But through faith, pagpatawad, we can experience forgiveness, restoration, and a new life in God. At least strive to live lives that honor God and reflect His love and grace even in the face of temptation and struggle. Sa oras na to, pagsisihan natin ang ating managwang kakasalan. Holy Supper ngayon. Restore your life, spiritual life to God. Live a life of obedience away from sin. Patawad, Panginoon, sa bawat nagawa kasalanan. Patawarin mo kami. Pinagsisihan ko ito ng lubusan. Di na muling balikan. Buhay noon. Jesus. Wala itong pagkat sa pag-unago. Hallelujah. Ngunit ikaw ang nagbigay ng lugar at sa pag-unago. Oh, that's their heart. Forgive them. Isipan ko ang iyong pagmamahal. Di sana ang lumayo. Basta iyo. Basta iyo. Ayaw ko
nang umibig pa ng sanlibutan. Ayaw ko na umibig pa Nang higit pa sa iyo. nagiging pa sa iyo. Aking lulod na kulong to, Jesus. walang kundi ay ikaw. Let's be heart, my God. Be back, let's sing. Hallelujah. Jesus. Jesus. Di sanang lumayo. Masa. Iyo. Hallelujah! Hallelujah! Masa. Alam ko ang dulot ng sanlibutan hindi ayon sa Panginoon. Jesus. Sing it, hallelujah. Mga minamahal, hindi tayo makatago sa Panginoon. The Lord always sends us and He knows us. Pagsisihan natin. Acknowledge and repent. Alalahanin natin ang ating nagawang mga pagkakasala at ating natong talikuran. Ilang Panginoon nag-offer ng kapatawaran. Dahil siya namatay sa cross ng Kalbaryo upang tayo tubusin. Then, yakapin natin ang Panginoon. Mamuhay tayo ng buhay na palagi sumusunod sa mga turo ng Diyos. Live a life of obedience. As follower of Christ, we are called to live a life that pleases God, even though we were still struggling in sin. Kahit tayo may kahinaan, ipakita natin paano natin sinunod ang Diyos at paano natin siyang pinapaluguran. Hindi natin pinabayaan sarili mapalayo sa Panginoon. Pinipilit natin mapalapit tayo sa Diyos. Although, now we struggle, even we face temptation and struggle, but we always strive to live lives that honor God's, reflect His love and grace. Yan palagi isipin natin, mga minamahal. Dahil ang Diyos seryoso sa kasalanan. Sin is a serious matter. Pinakaayaw ng Diyos. That's why ang Panginoon nagpakatao sa lupa. Nagsakripisyo siya
hanggang namatay, pinarusahan, upang tayo'y tubusin at patawarin. At ito ngayon ang dahilan ko bakit inaalaala natin ang kanyang kamatayan sa krus at paghirap. Upang tayo maibalik sa kanyang katawan. To restore a life that blesses God. Panginoon, patawarin mo kami. Pakinggan mo ang paghingi ng patawad ng mga anak mo, Lord, sa oras na. Hear the prayer of repentance, Lord. Restore the life in serving you that blesses you in all obedience to fight against sin, because sin is the transgression of the law. Be one, Lord, today. Gawin mo kaming isa sa araw na to in your broken body. As we take this bread, symbol of your broken body, to become one in you, Lord. That the grapes, a symbol of your blood, who shed from your body for the cleansing and forgiveness and remission of our sin. Upang maging malinis ang puso namin, maugasan ang puso namin sa kasalanan, Lord, by means of your blood today. We need restoration and revival and healing, Lord. Hallelujah! Patawarin mo kami! Patawarin mo! Sa daming pagsuway sa kalooban mo, Lord. Please, be with us today, Lord. Awakan yung tinapay. And when he had given thanks, he brake it and said, "Take it. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." Kauno natin tinapay. Hallelujah. Jesus. Hawakan natin yung grapes, symbol of the blood of Christ, who cleans and forgive our sins today. After the same manner, he took the cup when he had supped, saying, "This cup is the New Testament on my blood. This do ye as we drink it in remembrance of me." Purihin ka, Lord! Purihin ka! Purihin ka! Purihin ka! Purihin ka! Salamat! 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 Salamat, Lord! Purihin ka! Salamat! Dapat kang purihin. Thank you, Lord, for the forgiveness you've given to us today. Healing and restoration, Lord. Revival. Jesus. Jesus. Sa landas ng pagdurusa, na tinahak ni Jesus doon sa Jerusalem. Alalahanin niyo ang paghirap ng Panginoon.
naghintay. Isingit mo. Pagmasdan nila We need revival, healing, restoration. Kristo'y hinatulan, mamatay. Sa Duguan at mayroong latay ang buo niyang katawan. At sa ulo may korona ng tinig. At sa bawat hakbang niya Paghabang sa mundo naririnig. Hallelujah! Sa landas ng pagdurusa at tinahak ni Jesus. Hallelujah! Namatay siya upang matubos. Langit Ay dilisan, nalilibig niya tayo. Hallelujah! Sa landas ng pagdurusa ay laan sa Kalbaryo. Hallelujah! Dugo niya ay tumingin upang tayo'y luminis. Sa krus ay naganap ang kanyang masakit. Sa landas ng pagdurusa lahat ni Jesus. Namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan, nililibig niya tayo. Landas ng pagdurusa ay laan sa Kalbaryo. Sa Kalbaryo. Singit. Purihin ka, Lord. Thank you so much, Father. Thank you, Lord, for the good healing, restoration, and revival today. Forgiveness of our sins, Lord. Thank you so much. Of course, to the leading prayer and early prayer, our beloved parents. And thank you so much that you bless us today, Lord. Salamat that you restore our first love today, spiritually, Lord. Salamat, Panginoon. Kaya mahal, habang naramdaman yung pang-presensya, manalangin tayong lahat. Kausapin natin ang Diyos. Pinatawad na tayo. Malinis yung puso natin. Kaya, kausapin mo ng Panginoon. Humingi ka na sa Panginoon. Anong gusto mong hingiin sa Kanya? Kagalingan ng karamdaman. Healing. Restoration of our spiritual life. Repressing our first love to Him. Opo, mahal na Panginoon. Sa mga sandali ito, nandito kami nagsusumamo sa iyo. So nadalangin namin, dearest beloved parents in the Lord, please, pakinggan mo ang bawat pangungusap, kahiligan ng mga anak mo, Lord. Kung yun ba na spiritual, yun may physical, yun ay material, financial, please, ibigay mo sa kanila. The blessing, material blessing, financial blessing, the answers to our problem, the healing of our sicknesses, Lord. Restoration of their faith in serving Thee, my God. Please, ibabang kapangyarihan mo sa militaan ngayon din. Sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah.
Jesus. Ipatugabay yung ulong isa na kataas. Lahat tayo mag-rebuke with all power and authority. Yes, upo mga pinbaba ang iyong kapangyarihan sa aming kaligitan sa masantaling ito. Pagpalain mo at anak mo, Lord, sa oras na ito. So nagdalangin ulit, minsanan pa ng aming beloved parents, the Lord. I bind the pop darkness, demons, infirmity, sickness, and diseases. Cast out from thy children, the might of Jesus. Be healed, be healed, be healed, be healed. Right now, all kinds of sicknesses be healed. Pass out from them. Poverty began, weaknesses began, problem solving. Right now, my God, in Jesus' name. In Jesus' name. Jesus' name. Amen. Amen pa sa Lord. Hallelujah. Palakpakan natin, Diyos, maminamahal. Lahat tayo ay tumayo. Taas yung kamay. After this, pag-jump natin, patanggapin na kayo. 3 beses. Hallelujah pa sa Lord. Hallelujah pa sa Lord. Amen. So, balik muna kadyot sa upuan. So, mga minamahal, maminaw mo. So, ipalanginan mo sa Ginoo, kaya gidala ka mo sa Ginoo karon adlaw. Hindi ang iyong kagalingon nagdala, kundi ang Diyos ang nagdala sa inyo dito para kayo maluwas. This is the day of salvation. This is the accepted time. Tomorrow is not the promise of the Lord, but today. Kaya taas yung kamay nyo. Bayo kamot, ipiyo ang mata, sabat ka sa akong pangamuyo uban ang paghinulsol at ang pagdawat sa Ginoo. Sulti nyo, amahan ko sa langit. Sa ngalan ni Ginisus, Ginoo, salamat, si munggugma kaluoy kanako, Ginoong Isus. Niya ako tubangan mo nagapangayo o kapasaylohan sa tanan nga akong nahimo nga sala, sukad ako bata pa. Antod kining oras. Panginoon, tinatanggap kita, gidawat kita, nga akong personal nga mangluluwas. Diyos, ugare sa akong kinabuhi. Luwas ako at itibukong pamilya. At isulat akong ngalan sa langit. Gawin mo ako anak mong tinuod, kasing binuhatan kamaturan. Sa ngalan ni Jesus, ang gidawat. Amen. Opo palapin, maraming salamat sa kaluluwag dala mo ngayon sa araw na to. Patawarin mo sila, Lord, make them real Christ, ang real children by heart and in truths, and earth of eternal life. And write them in book of life, Lord. Bless them so much. Pagpalain mo sila, Lord, sa material na bagay sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Kung magbabautismo kayo sa Biblia, may 4 nga reglamentong kaluwasan. 4. Una, pagtuo, gihimo nyo na. Din paginonsol, gihimo nyo na. Pangtulo, bautismo sa tubig. Nakikita tabdia. Bautismo sa tubig, tuslob kayo para mabunagin kayo. Ay gawas ang tao, igaanak sa tubig o sa espiritu, di makasul sa langit. So, pang-4, marawat ninyong balang espiritu. Pabautismo ka muna, may sanina dia, robe by robe, baptismal robe, ipahili sa inyo, may mag-assess sa inyo. Mabalik yung sanina, pag ulis yung balay, kompleto na inyong kaluwasan. So balik-balik ka mo dire para pa mo palanginan sa Diyos. Kung sa may tabo sa kalibutan, secured ka mo, luwason ka mo sa ating malapanginoon. Yan po ang kaluwasan. Amen? Palakpakan po natin ating malapanginoon. So God bless you po. Balik sa inyong lingkuranan. Huwag mukuha tayo sa atong special love offering. Panginoon, maraming salamat sa makapatiran na sincero tapat naglingkod sa iyo. Lord, sa aming love, special love offering, na ibibigay nila siyong gawain, return the blessing to them 1,000 times, Lord. Bless them so much to the first prayer of David parents of the Lord. Mala Pastor Bamadir, in Jesus' name, amen. Pastor Lord. Person of destiny, grace and mercy follow me, and to know I'm an overcomer. I will always give the praise to the one who forever reigns. In Him I triumph every day, 'cause I will lift my voice and sing, praise precedes the victory. I am victorious. I am victorious. I am victorious. Yes, I am. Yes, I am.
po, itong bilabid mga koral. So, manindog na to tanan, mga igsuon, bayo yung kamot. Sa ating closing prayer, bilabid. Brother Alvin Agan, ipag-pray niyo po ang ating closing prayer po. Taas yung kamay. Praise After the Lord. this, meron tayong mga paglihans, may mga counseling tayo, ayaw maulaw, at huling kuranan tabangan at sa mga pledges na to, sa box na puti yung brown, iagin nyo po. Kindly lang mga minamahal. Praise the Lord. Ayaw mag-absent ha? Wednesday, Friday, tuloy-tuloy tayo. Papalay. Sige, Praise hallelujah. God. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Lord Sir Kuya Ante Binyas. Tayo po'y manalangin, minamahal. Mapagpalang Ama, Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Gikan sa pag-umpisa ng iyong banal na gawain, naramdaman po namin na kay kasama namin, O Diyos. Salamat. Salamat, O Diyos, sa mga pag-awitan triple solemn song, sa mga testimonyo, pag-awitan ng choir, pagpasabot sa paghatag, O Diyos. Salamat. Labaw sa tanan, sa imong mga pulong namong nadungog, ning taknas ka punon. Dagang salamat, O Diyos, patuloy ka nagpaalala sa bawat isa sa amin upang kami lumakad ayon sa iyong banal na kalooban. Salamat, mahal na Panginoon, sa iyong banal na presensya. Naramdaman po namin na kay kasama namin, mahal na Panginoon. Salamat, O Diyos. Hallelujah, sa oras na ito. Hallelujah, ikaw po mag-aambing sa lahat ng iyong mga anakan, kanilang pag-uwi, silang tahanan, pag-ingatan niyo po sila sa kanilang paglalakbay, pagsakay ng mga sakyanan, pag-ingatan mo, mahal na Panginoon, at ibalik mo kami sa sunod na araw ng panagtipon upang kami patuloy maglingkod sa iyo hanggang sa araw yung pagbalik ko Diyos sa pangunang panalangin naming mahal na magulang sa iyo, aming beloved pastor, sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. God bless you. Brother Alvin, maglaman away kita nawal. We love in the Lord. His love, sir. Tatabang at huling kuranan, kamada, God bless you po.